Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral, again, ay continuation ng ating series on the Book of Acts. Ngayon po ay nasa chapter 12 verses 19 to 24 po ang ating tatalakayin. At pinamagatan ko po itong The Folly of Pride and the Triumph of God's Word. Hahanguin po natin ang pag-aaral sa chapter 12, 19 to 24. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata. After Herod had a thorough search made for him and did not find him, he cross-examined the guards and ordered that they be executed. Then Herod went from Judea to Caesarea and stayed there. He had been quarreling with the people of Tyre and Sidon. They now joined together and sought an audience with him. After securing the support of Blastus, a trusted personal servant of the king, they asked for peace because they depended on the king's country for their food supply. On the appointed day, Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people. They shouted, "This is the voice of a God, not of a man." Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. But the word of God continued to spread and flourish. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Sa mga talatang ating binasa, makikita natin ang isang tema. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Ito po ang katotohanan ng Biblia. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Pagkatapos po na si Peter ay hulihin at pahuli nitong nitong si Herodes, pinabantayan niya ito sa 16 soldiers, po, 16 na sundalo. Pero sa gabi ng pananalangin ng mga kapatiran at sa biyaya at tulong ng Diyos, si Peter ay nakalaya. Walang tanikala, walang barikada, walang mga sundalong magbabantay na pwedeng pumigil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya si Peter, ating napag-aralan kahapon, ay nakalabas sa bilangguan ng hindi man lang napansin ng mga gwardiya. Pumunta siya sa fellowship ng mga kapatiran at dinatna ng mga kapatid na patuloy pang nagdadasal para sa kanyang paglaya. Makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag may layunin pa ang Diyos, kagaya ng ating pinag-aralan kahapon, kapag may layunin pa ang Diyos sa buhay natin, mananatili tayong magtataglay ng buhay na ito. Marahil, question sa inyo, bakit si Peter pinalaya samantalang si Esteban pinatay? Makikita po natin mga kapatid ang katotohanan na ang Diyos ang siyang may kapangyarihan pa rin maging sa buhay at kamatayan. Namatay si Esteban, namatay si James, son of thunder, pero si Peter ay pinalaya ng Diyos. Makikita po natin ang isang makapangyarihang pagkilos ng Diyos na meron pang tutuparing layunin sa buhay ni Peter. Marahil masakit mang tanggapin, kay James wala nang tutuparin. Kay Stephen wala nang tutuparin. At dahil natupad na nila ang kanilang mga layunin sa buhay, katulad po ng sinasabi ng aklat ng mga gawa kay David, pinagpahinga na rin si David at tinapos na ang kanyang layunin. Ito po yung laging theme ng banal na kasulatan. Mabubuhay ang tao hanggat may layuning tinutupad. Magbigay sana ito ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa atin, na habang taglay pa natin ang buhay na ito, kay mahina dahil sa karamdaman, kay may mga bagay na hindi tayo na magawa dahil sa medyo limitado na tayo, huwag nating kakalimutan ang buhay na ito ay bigay pa rin ng Diyos at may layuning tinutupad.
Kung ano yon, hindi ko po masasagot. Pero dito, pinalaya ng anghel ng Diyos si Peter, ibinalik sa fellowship kasi may layunin pang tutuparin. Sa pagkakataong ito, sa verse 19 ng ating talata, ipinatawag ni Herodes yung kanyang mga sundalo at pinakukuha na si Peter. Kaso wala na si Peter sa bilangguan. At doon po tayo nagtapos kahapon. Sa galit ni Herod, ipinapatay niya ang mga nagbabantay. Pipikapin po natin ang atin pong pag-aaral doon sa kung saan tayo natapos kahapon. In Acts chapter 12, tandaan po natin, si Lucas ang writer ng Book of Acts. Luke paints two contrasting pictures. May dalawang larawang ipinakita si Lucas sa Acts chapter 12. Una, yung verses 1 to 19, makikita natin dito yung kapangyarihan ni Herodes. The power of Herod stands against the church, but God delivers Peter. So yan yung tinalakay natin kahapon. Kayang iutos ni Herodes ang nais niya. Kaya niya makipagkompromiso sa mga paring Hudyo para lipulin ang mga alagad. Pero he cannot stand in the power of God. Sa verses 19 to 24, dito natin papatunayan kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa mga humahadlang sa kanyang layuning ipangaral ang Ebanghelyo. God deals directly with Herod, showing his sovereignty over rulers and his unstoppable plan to advance his kingdom. Ang mga talatang ito ay magpaalala nawa sa atin that no power on earth can stand against the purposes of God. Human pride may rise, but God alone reigns supreme. Hindi natatapos ang gawain ng Panginoon sa kamatayan ng kanyang mga lingkod. Bagkos sa kamatayan ng mga lingkod, lalong nag-uumigting ang pananampalataya ng mga naiiwan. Sa kamatayan ni Esteban, nangalat nga ang mga alagad pero nakarating ang pangangaral ni Felipe maging sa Eunuco at sa Etiope. Ganun din nangyari na ang Diyos kumilos sa buhay ni Saulo na naging Pablo para lumagana palalo ang Ebanghelyo. Sa kamatayan ni James, son of thunder, akala ni Herod ay nagawa niyang lipulin ang mga alagad, so he decided to capture even Peter as the leader of the church, pero hindi ito pinayagan ng Diyos na humantong sa kamatayan ni Pedro. Ibig lang sabihin, ang Diyos ay higit na makapangyarihan sa kapangyarihan ng tao. Tingnan at pag-aralan natin verse by verse kung anong nangyari kay Herodes. Let us go back to verse 19. Then Herod went down from Judea to Caesarea and stayed there. And he had been angry with the people of Tyre and Sidon, but they came to him with one accord, and having made Blastus the king's personal aide, their friend, they asked for peace, because their country was supplied with food by the king's country. So sa verse 19, mababasa pa rin natin doon pagkatapos na malaman ni Herodes na si Peter ay nakalaya, he cross-examined the guards and ordered na sila ay pagpapatayin. So patapos na patayin ang mga gwardya, tumakas si Herodes. He went from Judea to Caesarea at doon siya nanatili. Bakit? Kahihiyan to para sa kanya Kahihiyan natakasan siya. No? Nawala yung sinasabi niya at ipinangako niya sa mga high priest na patayin si Peter, hindi niya nagawa. So he went, he went down from Judea, umalis siya ng Judea, pumunta siya ng Caesarea at nanatili siya doon. Anong paliwanag? Si Herod Agrippa, after failing to find Peter, whom had miraculously delivered, kagaya ng ating pinag-aralang kahapon, iniwanan ang Jerusalem, humiliated and angry. No? And he had been very angry with people of Tyre and Sidon.
Ganun ang tao pag hindi nasusunod hindi po ba? Ganun ang mga tagapanguna ng mundong ito kapag hindi natutupad yung kanyang gusto, nagagalit. So what he did, he retreats to Caesarea. Ito'y political center where he exerts power over neighboring regions. Ayan, so yung tyrant Sidon, nakipag-compromise sa kanya kahit galit yung mga tao sa kanya dyan. No? Nakipag-compromise kasi nakasalalay sa Roman Empire ang kanilang pagkain. Kaya they seek to appease yung galit ni Herodes at nakipag-usap. Diplomatic tie ang tawag dyan. At yan ay pagpapakita na suko naman itong mga taga-Tiro at taga-Sidon dahil wala silang kakainin. Makikipag-compromise sila sa pamunuan o kung sino ang naghaharing uri na siyang namumuno. So anong ating makikita dito sa pangyayaring ito? Ano ang biblical insight nito? Una, God is sovereign even over political and economic relationships. Sa kabila ng hirap ng ipinatutupad ng pamahalaan, tandaan natin ang Diyos ay higit na makapangyarihan. Alam niyo po, sa bansang Pilipinas ngayon, nakakalungkot na nababasa, naririnig natin ang mga political discussion, ang mga hearing sa Senado, Kongreso. Imagine niyo, nag-hearing sila pero sila yung mga culprit. Nag-hearing yung mga senador, hinahanap kung sino yung may mga ghost project, ay yung mga project silang gumagawa. Lahat naman halos sila may pork barrel. Lahat sila merong mga pondo na ginagamit. Kaya makikita nyo na parang ang mga tao, alam nila na niloloko na lang sila. Pinagbobobola na lang tayo ng mga nasa politiko. Mga kapatid, ito naman ay hindi bago. Maging nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ganito na po ang kalakaran ng politika. Nakikipagkompromiso at lagi ang intensyon lang ay manatili sa kapangyarihan. Pero wag nating kakalimutan, ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. Herod's anger and the people's flattery are tools in the hand of providence. Ano sabi ng Proverbs 21:1? The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He will. So sa kabila ng lahat ng kapangyarihang meron ang hari, ang pamunuan, huwag nating kalilimutan. Diyos pa rin ang naglagay dyan at may layunin ng Diyos kung bakit sila nandyan, ang Diyos din ang kikilos para sa kanila. At kung namumuhi man kayo ngayon sa mga congressmen, sa mga senators, sa mga nasa politika, sa pamunuan, huwag niyong kalimutan, Diyos din ang naglagay niyan . Kung ang layunin, turuan tayo. Kung ang layunin, parusahan tayo, hindi natin alam. Pero huwag niyong kalilimutan, Diyos ang naglagay, Diyos din ang magtatanggal. Sabi nga, even when rulers act in arrogance or selfishness, God's providence governs every event. Yan ang ating pananampalataya. Lahat ng kaganapan, Diyos ang siyang kumikilos. Amen? So, we can rest in God's control rather than fear and the power of man. Magtiwala tayo at ibigay natin sa Diyos ang ating pananampalataya at maniwala na siya pa rin ang may kontrol sa lahat ng kapangyarihan sa mundong ito. Ayan, let us go to verses 20 to 21. So on a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them. And the people kept shouting, "The voice of God and not of a man." So tumayo siya. Ano po? Si Josephus, isang Jewish historian, ni-record that Herod wore a robe made entirely of silver threads that gleamed brilliantly in the sun. Ayon sa historian na si Josephus,
Ang kasuotan nitong si Herod nung araw na yon ay made of silver threads. Imagine ninyo, yung sinulid na ginamit para tahiin yung kanyang kasuotan, silver. Ano po? Kaya pag tinamaan ng araw, nagniningning. And as he gave his speech, the people seeking favor para makakain, para bigyan ng ayuda, flattered him by proclaiming him divine. Ano ang sabi ng mga tao bilang panguto kay Herod? They flattered him by proclaiming him divine. Ang sagot, this is the voice of God. Yun ang sigawan ng mga tao. What he was saying is not from man. The voice of God and not the voice of man. Tuwan-tuwa naman si Herod sa sinasabi ng mga tao. Kaya lahat ito, mga kapatid, ay human pride at its peak. Man attempting to take glory that belongs to God alone. Sabi nga ni John Calvin, nothing is more detestable than for man to glorify himself when all glory belongs to God. Wala daw isang pinakamarubdob na kasalanan na pwedeng gawin ng tao kung hindi ang agawin ang kaluwalhatian na tanging sa Diyos lang nababagay. So here, we see in Romans 1:25 in action, people exchanging the truth of God for a lie, worshiping the creature rather than the Creator. And that is what we can see sa Acts 12:20-21. Sinasamba ang nilikha sa halip na ang manlilikha. So, like Nebuchadnezzar, to illustrate this, kilala niyo si Haring Nebuchadnezzar? Ang hari ng Babylonia? Ano ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar? Is this not Babylon that I have built by my mighty power? Daniel chapter 4 verse 20. Bumagsak itong si Haring Nebuchadnezzar. Nabaliw si Haring Nebuchadnezzar dahil sa kanyang kayabangan. And Herod falls into the same sin. Ang kasalanan ni Nebuchadnezzar is the same sin that Herod fall into. Ano tawag doon? Self-deification. Ano ibig sabihin nun? Pag-angkin ng kaluwalhatian ng Diyos, meaning tinanggap niya na siya ang Diyos. Kaya hintayin nyo na lang kung anong plano ng Diyos at kung anong gagawin ng Diyos doon sa mga nag-aangkin na sila ang Diyos. Nag-aangkin na sila si Jesus, gaya ni Kibuloy. At yung mga iba pa na nag-aangkin na sila'y anghel daw ng Diyos, gaya ni Manalo o nung mga sino pa mang nag-aangkin na hindi naman sila talaga. So both of these men meet the same end, and they meet the divine judgment of God. Tandaan natin, mga kapatid, pride is subtle. It leads us to take credit for what God has done. Iyon ang pride. Anumang bagay na ginawa ng Diyos at inangkin mong galing sa iyo. Halimbawa niyan, talent, achievement, success. Dapat directly ang papuri niyan ay sa Diyos, hindi sa atin. Anumang bagay na meron tayo, huwag niyong kalilimutan. Galing yan sa Diyos at ang Diyos ang dapat maparangalan at mapapurihan. Amen? Now, verse 23. Then immediately an angel of the Lord struck him, because he did not give glory to God, and he was eaten by worms and died. Napakatindi, mga kapatid, ng paglalarawan kung anong nangyari kay Herod. The judgment is swift and severe. Herod's refusal to give glory to God resulted in instant divine retribution. Nung inilarawan ni Josephus ang kamatayan ni Herodes, he confirmed that Herod suffered intense stomach pain
for 5 days before dying. A slow and humiliating death. Ayan. Diyan po sa talata, ang sabi diyan, the angel of the Lord struck him because he did not give glory to God, and he was eaten by worms and died. Pero si Josephus, isang historian, sinabi po niya na ang naging kamatayan ni Herodes ay pagsakit ng tiyan sa 5 araw. A slow and humiliating death. So, ano pong ipinapakita nito? This verse highlights God's absolute sovereignty in judgment. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Kung may nagtatagumpay ngayon ng mga kasamaan, hintayin lang natin ang gagawin ng Diyos. Ganun lang po ang ating pwedeng gawin. Tandaan, the same God who sent an angel to deliver Peter sa verse 7, now send an angel to destroy Herod. Pwede naman na antimano, patayin na agad ng Diyos si Herodes para hindi na mahuli si Peter at hindi na niya ipahuli si Peter. Pero hindi ginawa ng Diyos yun sa pasimula. Ipinakita muna ng Diyos na siya ang magpapalaya kay Peter sa kapangyarihan ni Herodes, and then sa kanya ibibigay ang judgment kay Herodes. You can see the sequence on how God works sovereignly. God is absolutely sovereign in judgment. Hindi natin pwedeng questionin. Ito ang kanyang layunin, ito ang kanyang purpose, lagi siyang may tinutupad na layunin. Sa Westminster Confessions of Faith, it reminds us that God, from all eternity, did the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably ordained whatsoever comes to pass. Ito po ang nilalaman ng ating pananampalataya ayon sa Westminster Confession. Ang Diyos ang nagtatadhana ng kanyang karunungan at ng kanyang holy counsel. Malaya niya to at hindi na babagong gagawin kung ano ang kanyang naisin. Amen? Here are some theological points. 1. The contrast is deliberate. God saves the humble, Peter the servant, and God destroys the proud, Herod the king. And this fulfills James chapter 4 verse 6, yung ating tema kanina, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Amen? So in application mga kapatid, Herod's death warns us that God will not share His glory with another. Binanggit yan sa Isaiah 42 verse 6. Hindi ibinabahagi ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. His glory is His glory alone. When we seek applause rather than worship, we invite His discipline. Sa sino man na nangunguna, sa sino man na nasa kapangyarihan, kapag ang hinanap natin ay palakpak ng tao sa halip na pagsamba sa Diyos, nag-iimbita tayo ng disiplina ng Diyos. Kaya bilang mga tagapanguna, kung meron tayong dapat ingatan, ay yung ma-focus sa atin ang glory. Ngayon pong linggong ito, ay ise-celebrate ng mga simbahan yung Pastor's Appreciation. Maganda naman po yan. Maganda naman po na kahit minsan isang taon, maalala ninyo ang mga pagpapagal ng mga pastor. Magunita ninyo kung ano yung mga bagay na ginagawa nila. Hindi madali ang maging pastor. Yung mga pagsasakripisyo ng pastor, yung paggawa niya ng mga mensaheng minsan tinutulugan lang naman natin. Yung kanyang mga pananalangin, pagbisita, paalala, lahat ng mga ginagawa ng pastor. Kung masipag ang pastor nyo, biyaya yan sa inyong kongregasyon. Paalalahanan nawa natin ang ating mga sarili na pasalamatan ang ating mga pastor. Subalit,
meron po akong paalala na bilang mga pastor naman, huwag nating ilagay sa ating mga isipan, sa ating mga puso, ang mga flattery, ang mga pagpupugay, ang mga palakpak, ang mga magagandang mga pangungusap. At tanggapin natin ito at ibigay sa ating Panginoon dahil siya lang naman talaga ang dahilan kung bakit natin nagagawa kung anuman ang mga bagay na nagagawa natin ngayon. Sa Diyos pa rin ang lahat ng papuri at ang lahat ng pagpaparangal. Amen po ba mga kapatid? Yan. So, bilang Acts, punta tayo sa verse 24. But the word of God grew and multiplied. Ang paliwanag, while Herod lies dead, hindi niya na napigilan ang salita ng Diyos na magpatuloy. The word of God grew and multiplied. Si Herodes, patay. Ang salita ng Diyos, buhay, lumakas, nagtagumpay, at lalong lumaganap. Luke shows the contrast. Earthly kingdoms fall, but the kingdom of Christ advances. Amen? This is a very beautiful picture of divine sovereignty and the unstoppable power of God's word. Men may oppose the gospel, but God ensure its triumph. Isaiah 55 verse 11 says, "My word shall not return to me void, but it shall accomplish what I pleases." Ang sabi ng Diyos, ang aking mga salita'y hindi babalik sa akin ng walang kabuluhan. Tutuparin ito kung ano ang aking layunin. Amen? So throughout history mga kapatid, tyrants have tried to suppress the Bible. May mga pangalang pamilyar marahil kayo. Diocletian, Voltaire, and totalitarian regimes. But the Word of God continues to grow and multiply. God's truth cannot be silenced. Amen? And while the world glorifies power and fame, the church must trust in the simple yet mighty power of the gospel. Kahapon, meron po akong pinapanood na isang documentary kung bakit yung mga naglalakihang mga simbahan before. Alam niyo po yung biggest Baptist church, makikita niyo naman po ito sa YouTube. Yung biggest Baptist church dati sa Amerika. I just forgot the place. Kung saan nung mga panahon na nagsisimula ang revival sa church na yon, lumaki po yung building, pinalaki nila yung building na talagang to a point na kasya ang mga nasa, kung di ako nagkakamali, ay 8,000 tao sa loob. Pinalaki ang building. Pero dumating po ang punto na naubos ang mga members ng church na yon. At ang building na yon ay kailangang gibain, wasakin, dahil ito ay hazard, naging fire hazard. Binili to ng ibang kongregasyon, and yet sa sobrang laki, hindi na nila na-establish. I just forgot, no? Isang araw po, pe-present ko po sa inyo. Pero ang point lang po na gusto kong ipakita rito, nangingilabot ako sa pwedeng mangyari ng isang simbahan na dumating doon sa punto na tila ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ay inangkin na ng mga tagapanguna at hindi na ibinigay sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, empires crumble, but God's word endures forever. Kung kailangan wasakin ng Diyos ang isang bagay para magpatuloy ang kanyang mga salita, kayang-kaya po itong gawin ng Diyos. So to conclude our lesson for today, Acts 12:19-24 stands as a testimony to the sovereignty and holiness of God.
King Herod's pride led to his downfall. God's word continued to flourish, and this passage calls us to humility, to faith, and confidence in God's providence. Can we say amen? Now, bilang reflection, in what ways can pride subtly creep into our service to God, and how can we guard against it? Paano nakapapasok ang pride sa ating mga paglilingkod at sa ating ministeryo? Paano natin mababantayan na huwag makapasok ang pride? What comfort does God's sovereignty bring when worldly power seems to oppose the church? How does Herod's death reminds us that all glory belongs to God alone? And how can we, as believers, help the Word of God grow and multiply in our community? Pagpalain po kayo ng Panginoon, tayo po'y saglit na tumungo, tayo po'y manalangin. Our sovereign and almighty God, you are sovereign over all rulers and kingdoms. Forgive us for the times we have taken your glory. Teach us, O Lord, to humility and faithfulness, that our lives may magnify your grace. Let your word continue to grow and multiply in us, in our church, and throughout the world, until the time that every knee shall bow and every lips will confess that you are Lord. This is our prayers in Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.